sa atin pong tipan sa PIA. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita S. Licas, ito po muli ang inyong lingkod, Oliver Temeo Bakay. At syempre sa atin pong programa ngayong umaga, dalawa po ang atin pong ibabahagi po sa inyo. Unang-una ay yung Cagayan Valley Occupational Safety and Health Network o yung OSHNET. Kung maalala po ninyo, nailunsad ang Cagayan Valley Occupational Safety and Health Network or CV-OSHNET noon pong taong 2010 dito rin mismo sa atin pong palatuntunan tipon-tipan sa PIA. Ito po ay isang pribadong organisasyon na kung saan ang advokasya nito ay upang siguruhin na sa lahat ng mga lugar na mayroong nagtatrabaho dapat ligtas ang mga trabahador. Yun po yung pinakasimpleng explanation po niyan. Pero mamaya malalaman natin ano nga ba ang objectives nitong grupong ito. At sa panig naman ng Department of Labor and Employment, dahil sila nga yung pinaka-mother agency na siyang tumatangan o kaya tumitingin sa organisasyong ito, alamin natin kung ano yung mga plano ng grupong ito para po sa ating pong rehiyon. Sa ating mga media friends, una ko nang ipakilala si Madam Lani Perez ng DWPE Radyo ng Bayan, si Miss Frances Siriba ng DZGR Bombo Radyo Tugigaraw, si Sir Tano Tudao or TJ Tudao ng FBN DZCV, of course si Manong Mar Holgado ng DZCV also, si Kuya Bubut ng UNTV Cagayan Valley, at maya-maya ay darating pa yung ating ibang mga kasama. Of course sa technical side, andyan si Alvin De Los Santos, Tony Guyagoy, and of course si Modesto Ferreira. Sa atin pong Clearview Cable, nandoon si Kenneth, si Kuya Marshall, and of course si JR Sinigyan. Sa RBC naman, andyan si Kuya Elon at Kuya Chubby. At sa DWP Radyo ng Bayan, andyan si kasamang Letlet Taliping at si kasamang sino ba sa transmitter side ngayon, kasamang LAN, Ronnie Amape. Of course, dito sa ating studio, kasama natin ang Pangulo, ang bago pong halal na Pangulo ng CV-OSHNET. Napakagandang Pangulo ng OSHNET ngayon, napaka-aktibo mula po sa Cagayan Electric Cooperative 1, si Madam Lilianda Kakayurin. And of course, mula sa DOLE, ang ating pong Assistant Regional Director, Director Elpidio Atal Jr., at iba pa mga opisyal ng OSHNET at diyaan, ang mag-ama, napaka-aktibo, si Engineer Rivera Sr., Engineer Mark Rivera Jr. Ewan ko kung junior talaga, pero senior at junior yung tawag namin sa kanila para lang hindi kami malito kasi mag-ama talaga ito at napaka-aktibo sa amin pong OSHNET. Of course, ang dalawa po naming mga pillars ng OSHNET. Kung wala ang mga yan na nangungulit sa OSHNET, ay wala ang OSHNET. Si Engineer Sales ng DOLE at si Madam Laura Diciano ng DOLE Cagayan. Una po, tulad ng sabi ko, yung OSHNET, ito yung organisasyon na ang hangad ay upang ikampanya sa lahat po ng may-ari ng mga pook na pinagtatrabahuan, ahensya ng gobyerno o kahit saan man. Basta may mga nagtatrabaho, kailangan siguruhin ang kaligtasan ng bawat trabahador. So, una, alamin muna natin, ano nga ba ang OSHNET? I-expound yan. Although sinabi ko na, dahil ako din po ay isa kabahagi ng OSHNET, i-expound yan ni Madam Lilian Kakayurin, ang atin pong bagong president ngayon ng CV-OSHNET. Ma'am. Magandang umaga sa ating lahat, at ako'y nagagalak sa pagkakataong ito, sa oras na ito na ibinigay lalong-lalo ang ating kasama dito na si Sir Oliver at syempre ang kanyang director, si Ma'am Purita Licas, sa oras na ibinigay sa atin ngayon. Ito ang umpisa namin, kaming mga bagong officers. Ito ang umpisa namin para ipaalam sa ating mga kababayan na meron tayong Occupational Safety and Health Network dito sa Region 2. Ano nga ba itong OSH Network? Cagayan Valley Occupational Safety and Health Network na sinasabi natin na pinag-uusapan natin ngayon. Itong network po na ito ay inorganize po ng Department of Labor and Employment para maging kaagapay nila, katulong nila sa pagbigay ng tamang kaalaman sa ating mga workers at lalong-lalo na sa ating mga employers sa kahalagahan ng ating safety, ng ating kaligtasan sa ating workplace. Kasi
kung ino-observe natin yung safety sa ating trabaho, ito po yung unang-unang magbibigay po sa ating mga employers ng profit. Dahil kung wala pong aksidente na nangyayari sa workplace natin, wala pong pagkakagastusan ang ating employers at syempre gobyerno. at ng gobyerno. At yun ay napakalaking tulong para sa imbes na gagamitin natin sa mga pagpapagamot ng ating mga employers, gagamitin natin ito sa ibang bagay na mas mahalaga para sa ikabubuti ng ating companies, ng ating workplace, at ng ating mga kababayan. So unang-una, tayo po dito sa OSH Network, ang kaagapay ng DOLE. Siyempre, hindi kami makakagalaw, no, ng mga officers nitong OSH Network kung wala po ang ating mga kasama sa Department of Labor and Employment. No? Dahil sila pa rin po ang mangunguna sa pag-promote ng ating mga programa tungkol sa safety and health. Yes. Okay, so thank you very much. Ayan po si Madam Lilian, ano? Pero para malaman din ng atin pong mga kasamahan, mga tagapanood at tagapakinig, sino nga ba itong kanina mo pa binabanggit na mga opisyal ng OSHNet? Ayan. Maraming salamat, Sir Oliver. So, unang-una po, pinakilala mo na kanina, di ba? Opisyal. Oo, kulang tayo. You're the president. Kulang, yeah. Oo. I am the president. Oo. And then our vice president is Sir Mark Oo, Rivera. The junior. No? Tapos our secretary is Sir Oliver. The of junior PIA, also. the junior. No. Our treasurer is Ma'am Eunice of CESA, Eunice Acosta. Our auditor is Sir Elmer Ducusin of Universal Leaf. Press Relation Officer. Press Relation Officer, wala dito si Yes, Engineer. Engineer Ramon Narte of North Matrix. North Matrix. Si Vice President ay galing din sa North Sa Matrix yes, din. si Okay, Vice oo. President ay galing sa North Matrix. And we have our chairperson sa different working committees natin. Isa po yung sa Seminar and Training Committee, si Engineer Nestor Rivera, the senior. Okay? Tapos wala po dito yung isa sa Ways and Means, si Sir Jojo Rambuanga of CESA. Oo. And Sa then election? sa Election Committee, si Ma'am Linda. Hildegarda. Hildegarda. Hipolito. Yeah. Hildegarda Hipolito. Okay. Okay. So yun po ang mga officers natin sa OSH Network. Okay. Bago siguro pagbigyan yung mga ratsyada ng mga tanong ng atin pong mga kasamahang mga media practitioners, i-highlight lang natin ano yung plano ngayon ng organisasyon para sa ilang taon nga ba na pamamahala ng atin pong mga opisyal ng OSHNet sa Cagayan Valley. Sa ating bylaws, binigyan po tayo ng 1 taon. No? 1 taon para maglingkod dito sa OSH Network. So, for this year, itong 2013, ang programa po na napagkasunduan po namin ay unang-una po yung information campaign natin. And this is one of our activities geared towards this program, yung information dissemination campaign natin. And we will be doing more of this other than dito, baka pupunta rin tayo sa other parts of the region para mas maging wider po yung dissemination natin of the occupational safety and health programs. So information dissemination campaign, we also intend to conduct trainings like training on construction, and then the BORS, the Basic Occupational Safety and Health. So these are the primary trainings that we intend to undertake this year because ito po yung nakikita natin na need po ng ating mga members. And to discuss more on these 2 trainings, we have with us our chairperson sa seminars and trainings to give some details of these 2 trainings na nakaplano po for this year.
Okay. Anyway, mamaya siguro kasi ang gusto nating ipasagundang itanong ay kung paano nga ba nabuo ang Occupational Safety and Health Networks sa Cagayan Valley and sa atin pong buong bansang Pilipinas. Pero mamaya ipapasagot natin kay ARD yan. Unahin muna natin siguro si Engineer Nestor Rivera. By the way, congratulations dito sa ating opisyal na to, ano? Dahil isa siya sa napili. Actually, dadalawa lang sila from the Cagayan Valley region. Nagkataon pa na dalawa sila mula sa Cagayan State University who were recognized as one of the few engineers nationwide doon sa anong program yun, sir? International yata yung recognition natin. Asian engineer po. Asian engineers, oo. Si Engineer Nestor Rivera and of course si Engineer Arthur Ibanez of Cagayan State University. So sir, what are our plans dito sa sinasabi nating trainings na ikakandak natin? So well, it is my under my committee under programs, trainings, and seminars. So I made a proposal to the organizations regarding the activities to be undertaken. That first is that we have the information dissemination and occupational safety and health program. So this will target and it will be targeted this April and up to maybe continuous ito. And then we have also the seminar on construction occupational safety and health. We have the na-reset namin ito because of some documents needed. So we reset this on probable on June. And June na. And then we have also the seminar on basic occupational safety to be scheduled also on November. I think this is also a final schedule now. And then the trainers training for occupational safety and health accreditation. So also on the month of June. So all of these were already tackled during our preliminary meeting with the organization. So we have also another activity here as requested by our ARD long before about the advocacy. So I made a proposal also about the occupational safety and health awareness. And then we have the mission here is to aware workers and employers on occupational working conditions through seminars and trainings, thus provide safe environment and healthy workplace. And I made also a vision with the reduction of workers' employees incidents from the workplace, if we can do it a 0% incident at the end of 2015. And with this advocacy, so marami tayong activity na marirekomenda rito. Number one is the information dissemination for employees and commercial business firm. So we are trying to coordinate with the Department of Labor and Employment regarding this so that we can start how do we gathered assembly or how do we enter to the commercial business establishments. It's all about information dissemination of occupational safety and health. And number two, the same also, that is under industrial plant company naman. So, third is also under the institutional agency. So all of these are under info dissemination. Okay, mukhang marami tayong ita-target for trainings, engineer, ano? So talaga marami napakarami palang gagawin ang ating network for the period of 1 year. Nataon pa, election period ang ating second quarter, but I do believe that by the third and fourth quarters, magagampanan natin lahat ng mga trainings na yan. Oh. Yes, sir. But I think the election is not interrupted regarding this. Pwede pa rin tayong gagalaw. Pwede pa rin tayo. Hindi naman na affected yung info drive natin. Anyway, this is a matter of info drive that is to inform the public or as well as the employees regarding their safety and their workplace.
Okay. So yan, ano, yung mga plano ng atin pong network dahil si Engineer Nestor Rivera ay siya yung in charge doon sa training seminars and other activities ng atin pong network. Sa ating mga kasamang media, baka meron kayong gustong linawin kasamang Lani ng DWPE. Thank you so much, kasamang Ver. Good morning po sa ating lahat. Follow up ko lang, ano po yung mga components to ensure yung pagkakaroon nga po nitong safety first sa atin hong mga tanggapan, whether in private and in government offices? Paano ho natin matitiyak, and then do we have regular monitoring po sa pagtupad nila? Unang sasagot siguro si Madam Lilian, sasagot din ang taga-DOLE at mamaya si Engineer Rivera. Ma'am. Kung makikita po natin itong composition ng mga members nitong Occupational Safety and Health Network, ang bumubuo po dito ay mga safety practitioners ng iba't ibang ahensya po dito sa region natin. So, ibig sabihin nito, ang mga members na ito, meron silang kanya-kanyang safety practices sa kani-kanilang ahensya. So, ito po yung through the DOLE, kami po ay dapat na mag-comply doon sa safety standards na sinasabi ng DOLE po sa atin. So kami po, meron kaming kanya-kanyang safety practices na yun po yung sinusunod namin. Meron kaming safety rules, yun po yung sinusunod namin. At pagdating din po ng assessment ng Department of Labor and Employment sa aming mga ahensya, yun din po ang tinitingnan nila. Yung aming compliance doon sa mga safety standards natin. Safety and health standards. Okay. May sasagot din si Director Atal. Ito, dapat natin ilagay sa konteksto yung question. Ang Department of Labor kasi, one of our mission is to protect the workers and promote their welfare. So itong organization ng OSNET na ito ay related dito para ang Department of Labor kasi hindi lang niya tinitingnan yung kung tamang sahod, yung mga benepisyo. Hindi yon. Isa lang yon. Isa rin sa aming mandate is to see to it that the workers are safe and healthy. So, yun ang kaya natin meron itong OSNET. So, ang Department of Labor, gaya ng nasabi ni Lilian kanina, ay may tinitingnan din standards, working standards, para safe yung mga nagtatrabaho. So, yun nga, ang Department of Labor ngayon ay pumupunta rin sa mga establishmento, tinitingnan kung kung safe yung workers, lalo na kung may mga mga equipments na nakaka-apekto, nakaka-disgrasya ng mga workers, tinitingnan kung maayos nga ito. Pati sa kanilang health din, hindi lang sa safety nila sa pagtatrabaho, kung hazardous sa health din nila yung mga nasa workplaces, tinitignan din ng Department of Labor yan through our enforcement program. Okay. Meron ding gustong idagdag si Engineer Rivera. So, in relation with the, sabi ni our Presidente kanina, that we are already implemented this information dissemination through the electric cooperatives and with the Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines. Meron kami kasing program na yung electrical safety. So, it's more on electrical safety, ano lang yun, about electrical. But, we are already, I am also designated as the Home Electrical Safety Chairman under the SAI, which is what we call as the Electrical Safety Enforcement and Awareness, the national office namin in the Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines. So, 2010 din namin ito nilungsad noon because yung mga sa fire incidents caused by electricity. So, yan na yung ano namin dito. So, we are more to protect employees and also as well as with the real properties and properties of the company. Okay. Engineer Mark, meron ka rin bang gusto in relation doon sa tanong kasi niya, as
one of the practitioners too, papaano nga ba natin masisiguro na itong mga trabahador na ito ay ligtas sa kanila pong lugar kung saan sila nagtatrabaho? And bilang isa rin sa may-ari ng mga construction area dito, ano ang sinisiguro natin para ligtas ang ating pong mga trabahador? Yun po yung isang program natin na mag-conduct ng mga training seminar sa mga workers, and sasama na rin natin ng mga employers para ma-aware sila about safety sa kanilang workplace or kung saan man sila nagtatrabaho. And then at the same time, sa part naman ng employers is hindi lang naman yung mas malaki ang nasa-save nila or mas nakakatulong din dun sa company kung walang nangyayaring Disgrasya. disgrasya. Okay. Sino pa ang merong si Miss Frances? Yes, sir. Good morning po kay Sir Atal po. May mga natanggap na po ba kayong mga reklamo, sir, mula sa mga manggagawa? Tsaka ano po yung action po ninyo sakaling meron pa pong mga nagre-reklamo po sa mga employer po nila, sir? Okay. Meron nga bang mga reklamo na, sir, sa Tole? Specific na sa working conditions, sa safety. During the course of inspection, may mga madalang lang yung mga complaints on the occupational safety and health. But during the conduct of inspection, dyan mo makikita kung mismo na ang Department of Labor ang tumitingin. Hindi na namin kailangan hintayin pa yung mga complaints. Dahil ang aming mga inspektor pumupunta na dyan, tinitingnan na, safe ba ito? Hindi ba nalalagay sa kompromiso itong mga workers na ito? Ang ginagawa natin, kung delikado sa mga workers ang kondisyon ng kanilang pagtatrabaho, pinapasara ng Department of Labor yan. Isa yan sa mga gaya nung dyan sa if there is some prostitution being done in the area, pinapakuan namin kasi hazardous sa mga bata yan. Yung sa kwan naman, pinapa-stop namin yung trabaho kung talagang nakaka-apekto sa health ng mga workers. Sa details siguro ng mga cases, Engineer Sales can give us yung cases. Kasi ito yung in charge doon sa inspection, ano? Sa enforcement actually. Enforcement, yes. oo. Magandang umaga po sa ating lahat. Base sa tanong ni ma'am kung meron daw mga complaints, no? Kadalasan kasi pagka-safety ang pinag-uusapan, hindi yan kino-complain eh. They don't come to us and complain about safety. Kasi kadalasan din ang mga workers yung nagpapabaya sa kanilang safety. Sarili, oo. No? So makikita na lang namin yung mga kapabayaang iyon kung kami mismo yung nagbibisita ng mga establishments. So we are no longer waiting for complaints, but kami mismo yung bibisita sa mga establishments para ma-ensure that the workers are safe and healthy. Or maybe, engineer, hindi alam ng mga workers kung ano nga bang standard Yes. na dapat maipapatupad. Yes po. Yun din po ang isang problema sa mga establishments because workers are not educated. Yes, oo. No, they are not educated about safety, about health. So, kadalasan napapabayaan. It is given the lowest priority, no? Ang workers kasi ang tinitignan lang sa management yung kanilang sahod. Sahod, yes. No, oo. they don't even mind about their safety. Kaya hindi natin mahihintay yung complaints. That's why we have Tayo na mismo. that's why we have this network to do advocacy Yes. nga and campaign. At nakakatulong yung the network workers. actually. Nakakatulong yung network because sila mismo they voluntarily comply with the standards. Yes, Director Atal. May dadagdag ako doon. Gusto kong balikan yung bakit natin ino-organize yung inorganize ang OSNet. Yes, oo. We are about to ask that, Director, a while Yun, back. kasi baka makalimutan natin, no? Ang Department of Labor kasi, ang dating pagtingin dyan is para kaming pulis. Na pag may violation, hey, huhulihin ka namin. Ngayon,
Ngayon, iba na. Kaya nga namin i-encourage yung private sector cooperation at saka yung establish ng OSNet dahil gusto namin na magkaroon ng voluntary ang compliance with labor standards laws and occupational safety standards. Kaya ngayon, kayong mga membro nitong OSNet na ito, ay kusa kayong to be aware of these safety standards at kusa niyong gagawin to dahil ito'y makakatulong din sa inyong safety at saka health ng mga workers. So yun ang main purpose talaga namin. I-organize natin ito, palakasin natin para mismo sila be aware and comply with existing standards on occupational safety and health. Okay, very well said. Yun yung pinakadahilan bakit na-organize ang atin pong OSNet. Si kasamang TJ, merong gustong itanong? Good morning to everyone. Sir, doon sa ngayon po ay panahon po ng construction. Umikot po yung grupo para makita po itong safetyness ng ating mga workers. Lalong-lalo na po yung maliliit po na construction group na kung minsan nakikita po natin walang gamit o walang gadget po, no? Yung mga gamit ng workers po natin. Nakita po na ng grupo mga ito. Magandang at natanong mo yan, no? Gusto namin malaman din ng lahat na mismo ang ating presidente at ang secretary binigyan ng priority ang construction business ngayon. Na dapat inspeksyohin nyo yan as far as safety and health is concerned. Yan nga ang ginawa ng ating enforcement arm na pinangungunahan ni Marvin na inuna naming in-inspection yung mga construction businesses, yung existing construction in the region. And that, yung mga reports niyan, mag-uumpisa na yung hearing kung may mga violations itong mga ito. And dun sa detalye, I will refer you again to Engineer Sales kasi alam niya yung mga statistics on yung result ng inspection ng ating mga labor inspectors. Yes, thank you, ARD. Yes, we have prioritized actually construction sites, no? Yung site mismo, hindi yung opisina ng mga construction companies. We visited ongoing construction sites. One example of which are the ongoing constructions of the SM Mall in Kawayan. We have also the Robinson Mall in Santiago. These are big construction firms undertaking big construction projects. So far naman ay nabigyan natin ng attention yung mga kakulangan doon sa mga sites na yon, especially yung kanilang construction safety and health program. Dapat magkaroon sila ng construction safety and health program na workable for that certain construction Engineer, project. just for clarification, are these big companies based on the inspections you conducted, meron pa rin mga hindi na-follow ng standards? Yes po. Meron pa rin hindi na-follow ng mga standards, particularly doon sa program, no? Walang in-place na program, safety and health program, yung mga construction companies, no? So, meron kasi tayo ngayong Memorandum of Understanding between the DPWH, the DILG, the PCAB, no, in the DTI and the DOLE, na once you undertake a construction project, dapat magkaroon ka ng workable na construction program, construction safety and health program. That is the primary requirement before you can start a construction project. Nagtataka lamang tayo, Engineer Sales, dahil ang pakiwari natin, pag mga big companies na ganyan, na ilang beses nang nagpatayo ng malalaking mga gusali, in place na itong mga standards na to. Pero nagugulatin na tayo dahil meron pa rin palang hindi napapalo. Hindi maiiwasang merong napapabayaan mga standards. Although they are